And we now have on the phone Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Good evening, Yusek. Yes, good evening, Colleen. Good morning. Good evening to all our viewers there. Okay, Yusek, ano po ba ang reaksyon ng palasyo doon sa naging opening statements, lalo na po ng defense kanina? Hindi naman kataka-taka, Colleen. Ever since naman yan na ang isinisigaw ng kampo ni dating Pangulong Duterte at mukhang ina-adapt lang ng abogado niyang si Atty. Kaufman. Lumalabas kasi dito, Colleen, na walang kaalam-alam itong si Atty. Kaufman ng katotohanan. Dahil sabi nga natin, mukhang siya yung may lumalabas na siya yung may severe cognitive impairment as kumpara sa kanyang kliyente. Dahil mukhang nakalimutan niya na as early as 2017, nakafile yung kaso na yan. And at that time, Pauline, si Pangulong Marcos Jr., private citizen pa. So papaano sasabihin niya na ang purpose nito para man-neutralize ang mga Duterte or let's say the Duterte legacy. Hindi ito ang magandang depensa sa kanyang kliyente. Lumalabas dito na inaamin niya ang patayan at gina-justify lang niya ang pagpatay na yon ni dating Pangulong Duterte. At Paulina, huwag natin kalimutan ang isa sa lawyers dyan, si Silvestre Bello III. He admitted that Duterte killed somebody by throwing that person out of the helicopter. Mismong tao niya, nandiyan dyan, sa lawyer, umamin, pumatay si dating Pangulong Duterte. Mukhang hindi alam ni Kaufman yung mga ganong klaseng istorya. Kaya instead of giving a concrete evidence for his own client, he's just pointing fingers at other people para lang ma-justify yung pagpatay ng kanyang kliyente. At Yusek Castro, mukhang ang nagiging argumento kasi dito ng defense, pawang rhetoric lang naman ang mga public pronouncements ng dating Pangulo na they were taken out of context at wala namang intent si former President Duterte na pumatay doon sa kanyang war on drugs. Ano pong reaksyon ng palasyo doon? Hindi, sa atin lang, siyempre, ito ay kanilang mga diskusyonan yan. Ang Pangulo naman at ang Ehekutibo ay hindi tayo makikialam kung anong argumento nila dito. Huwag lang nilang idadamay ang pangalan ng Pangulo dito at magsisinungaling sila. Kung ang argumento niya, pamumulitika ito, definitely not on our part, not on the part of the President. And kung sinasabi niya na taken out of context, maybe he should have reviewed all the admissions made by his own client under oath. It was done under oath before the Senate and before the House of Representatives. Ang daming mga admissions dyan. And even before the media and journalists, ang daming inadmit ng Pangulo. He should have studied them so that mas maganda ang kanyang depensa. Kanina, Yusek Claire, may nabanggit itong si Atty. Kaufman ng alleged phone call. Sabi niya na one of the parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President Marcos, managing a scheme to funnel witnesses to the court, all the while ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. Ano po bang masasabi niyo po doon? Alam mo si Kaufman na nagiging source lagi na ng fake news yan. So, walang katotohanan yan. Ang mahirap magbintang, prove niya. Attorney pa naman siya. So, wala pong knowledge to any of this phone call na ina-allege po ng abogado ni dating Pangulo? Ni dating Pangulo? Abogado ni dating Pangulo? Abogado. Who is that? Si Kaufman who po. is that? So, Who is he referring to? Na phone call? there apparently, Yusek, it seems there's this phone call between four parties whose identities he did not disclose. Pero sabi niya, silent partner daw ni PBBM yung nagsabi sa kanya nito. Pauline, they can make up stories. They can create stories. We know these people are sources of fake news. How can we believe in them? So ano po, Yusek Claire, ang nababasa niyong strategy nitong defense team? Kasi mukhang sa kanilang opening statement pa lang, dinadawit nila ang ating Pangulo, si BBM. Okay, kung ano man ang depensa niya, we don't care. Ang sa atin lang dito, wag niya lang dadamay ang Pangulo dahil puro yung kasinungalingan. Kung anong depensa niya, sa atin ngayon, wala tayong nakikitang matatag, matibay na ebidensya para mapakita niyang walang kasalanan
ang dating Pangulong Duterte. But still, sabi nga natin, ang Pangulo ay hindi makikialam dyan. Huwag lang idadamay ang pangalan niya. At ang administrasyon na ito. Bukod kay Attorney Kaufman, Yusek Claire, nandun din po si Attorney Sal Panelo at para sa kanya, ang gusto niya talagang i-argue pa rin dito sa kaso ni former President Duterte ay yung jurisdiction ng ICC. Ano po bang masasabi ng administrasyon tungkol dyan? Because nangyari po ito last year kung saan sinurrender ang dating Pangulo po sa Interpol. That's why even Attorney Panelo does not believe in Kaufman. Hindi niya gusto yung strategy ni Kaufman. So dapat magkasundo sila sa ganyan. If they will be talking about jurisdiction, then so be it. But I believe ICC had already ruled upon that issue on jurisdiction. So I don't know if they can still rate that up. Yusek, binabantayan po ba ng Pangulo ang proceedings ngayon sa ICC? Hindi siya nagbabantay. Hindi siya nagmo-monitor. Pero kailangan na siya ma-update. Maraming trabaho yung Pangulo. Especially tomorrow, puno-punong events ang Pangulo. At ano naman po sa tingin nyo, Yusek, ang magiging implikasyon ng confirmation of charges hearing doon sa panig ng mga biktima? Sinabi nila na dapat matuloy itong charges, ang trial ng dating Pangulo kasi kung makabalik daw si former President Duterte sa Pilipinas, this will continue the culture of impunity in the Philippines. Sabi po ni Attorney Joel Butuyan. Naipakita kasi ni Atty. Butuyan yung sitwasyon ng mga nabiktima, di umano nabiktima. So, pinapalagay niya kung bakit kailangan nandiyan yung kaso sa ICC at bakit kailangan na dyan dinggin. The problem with naman Atty. Kaufman, lumalabas kasi dito, if you can feel his message, parang walang puso. Ang sabi niya, yung mga kasalanan pa nga ng media, hyperbole lang yung mga pagkakasabi, at may mga pictures ng mga family grieving, na parang wala siyang sentiment, wala siyang nararamdaman doon sa mga namatayan. So tingin ko talaga dapat dito mapakita rin sa taong bayan kung ano yung sitwasyon ng mga di umanong biktima. Both sides dapat makita natin. Kasi ang nakikita natin, karamihan ngayon, sa mga nagte-take ng discussion dito, parang puro rights ng akusado yung nakikita at nabibinig, especially sa mga social media. But yung nararamdaman ng mga kababayan natin na di umanong biktima, ang mga kamag-anak nila ay hindi namatay, kundi pinatay, mukhang na-bring up yun ni Atty. Butuyan. Alright, well, maraming salamat po for taking the time to talk to us this evening. That was Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.